task force na dapat po ay timely na nabuwagin natin at wag na nating bigyan ng pondo. No ako. So Madam Speaker, ng confidential expenses. Halimbawa po, hypothetically, sa tingin po niya, merong mga nawawalang mga bata. Ito mga kabanat, no, grabing init talaga ng ulo ng Makabayan Black. Halos itong linggo na ito, puro confidential yung bukang bibig nila sa ginawang hearing, lalo na sa budget ng 2024 budget na halos sa 5.7 trillion pesos mga kabanat. At ang pinag-iinitan na lang nila dito yung budget sa confidential fund. At itong issue naman, yung bagong issue, itong pag-abduct daw ng mga militar sa dalawang babae dyan sa, di ako magkakamali, Bulacan siguro, no? Na yun nga ay sinabi doon ng army na yun ay sumurrender dahil yun ay makakaliwang grupo. Alam mo siguro kung anong ibig ko sabihin, makakaliwang grupo. Tapos itong sila ni si Raul kasing bahagi dito nagtatanong medyo nasasabi ko, medyo nahihirapan talaga sumagot dito si Madam Stella Kimbo sa mga tanong ni Raul, so, dahil siguro nakapag-prefer talaga itong si Raul para tsaka itong si Congressman Stella Kimbo, medyo yung mga tanong ay medyo hindi niya maabot, no? Parang wala siyang kumbaga, wala siya masyadong may sagot, no? Parang nahihirapan siya dito Dapat din pag ako dapat na humawak sa sponsor nito si Duterte Party List no? Yung ano ba tama yun? Duterte Youth Party List, tama ba? Magkasagupain dalawa nito, magsusuntukan talaga sila dyan Kasi itong si Raul ay nire-reach niya about sa confidential fund. Kino-question niya rin yung pundo na inilipat kay Vice President Sara Duterte at kinalaunan naging confidential fund, no? Pero ipiniliwanag naman ni Vice President Duterte kung saan nila gagamitin, kung paano nagamit. Nga lang gusto ata nitong Makabayan Black malalaman kung saan ginagamit. Kaya nga nanghihingi ng audit Nanghihingi sila ng resibo di ba? Para siguro makita nila kung saan ginagamit. So kung ibibigay yung gamit malalaman kung manghihingi sila ng ganun hindi na confidential fund yan. Hindi na matatawag na nasahanay ng mga confidential yan kasi pinalapalabas mo na di ba? So panoorin niyo ito mga kabanat at kayo nang humusga dito sa init ng ulo at talagang parang siya talaga sila dito sa confidential kumukulo yung dugo. Huwag niyong bigyan kung ganun pa lang wala kayong tiwala dyan. For this purpose. The first is the completeness test and the second is the sufficiency test. For the completeness test, ang tanong dito is, klaro ba ang polisiya po sa ating contingent fund? So, Congress delegates the power to the DBM. So, DBM po ang parang pong caretaker dito po sa pondo na to. So, ang pondo na to kasi po, again, at the start of the budget cycle, hindi pa po natin alam kung sinong ahensya po ang nangangailangan. Hindi pa po natin alam kung sino po ang magkakaroon ng urgent project or activity during the year. So, ang DBM po ang binibigyan po natin kailangan maglokohan kung were laid down earlier. Again, hypothetically, pwede, kaya lang, kailangan masatisfy ang condition na merong new or urgent activity or project. Okay, AX, is it an existing activity? Yes. Okay, check, pwede. Pero, kailangan i-justify na merong bago or urgent activity within AX na gagawin. Hindi ko alam kung anong pwedeng bago or halimbawa, magtatayo ba ng mga bagong opisina si SecRex within the AX program? Yes. If the answer is yes,
Pwede. Ngayon, kung kinailangan ni Secretary Rex na mag-incur ng confidential expenses, halimbawa po, hypothetically, sa tingin po niya, merong mga nawawalang mga bata at kinailangan po ng confidential expenses dahil kailangan po niyang maimbestigahan ang pagkawala ng mga bata doon sa programang yan. Tama. At justify po niya sa DBM ang pangangailangan ng confidential expenses within the context of that program. At pinayagan po ng Presidente because kinakailangan ng paggamit ng contingent fund, kinakailangan po ng OP approval. Check din po, sinasabi po natin. So hindi fund pero wala siyang express budget allocation sa GAA, pwedeng itap yung contingent fund. Tapos kung malapit po siya sa presidente, pwedeng i-approve ng presidente upon recommendation of DBM. And I think that gives us here in Congress lots of ideas paano po pwedeng gamitin ang contingent fund. Halimbawa, sa ating mga lugar, sa ating mga constituents, okay, kung magpapatupad po tayo, magkakonduct tayo pamamahagi ng tupad or AX man yan, ano pa, pwede magpatayo tayo ng farm to market road, pero tingin natin kailangan talaga ng surveillance para maayos yung lugar kung saan tayo magpapatayo ng farm to market road, manghihingi tayo confidential funds. Yun po, Madam Speaker, yung binubukas na senaryo na hindi lang po tayo yung mananagot dito. Kung ganito yung magiging interpretation natin, pati yung mga susunod na kongreso, pati yung mga susunod na presidente, ito yung isa-cite nila, Madam Speaker, yung debate natin ngayon, kung papayagan natin na yung contingent fund, which is supposed to be auditable, ay pwede nating buksan at gamitin for confidential fund na hindi ganun kadaling i-audit. Ewan ko pa, baka coincidence lang din na pareho yung kanilang acronym, Madam Speaker, na pwede pala yung contingent fund. Actually, hypothetically, buong buo, pwede maging confidential fund as long as ma-justify ng ating mga ahensya, Madam Speaker. Kaya, given yung time limit ko, Madam Speaker, I think I have said my piece on this topic. Kaya, Madam Speaker, mali, hindi dapat nating payagan na yung mga ahensya na walang explicit na nakalagay ng confidential fund ay bibigyan lang basta-basta ng confidential fund gamit ang contingent fund. On my next topic, Madam Speaker, ito naman ay tungkol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yun. Bining up ko na po ito sa... So yun, ito yung gusto ko rin mapanood dito mga kabanat. Ano ba itong nire-release dito ni Raul? Sana makita natin na tinututulan niya itong mga communist na ito. Sana ano niya ito, matutulan niya. Pero kung parang pumabor siya dito, ay alam mo na. No? Alam mo na talaga. So, panoorin natin. DBCC noong August 10, at ngayon din ipabring up ko na rin dahil sa ilang mga significant na developments when it comes to how we really should scrutinize the activities of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Madam Speaker, nice na lang din nating ibalita sa plenaryo na nitong umaga lamang ay nagsagawa ng isang press conference ang NTF-ELCAC para daw ilitaw ang dalawang mga rebel surrendery di umano. But also, Madam Speaker, on the same topic, on those two young women na actually ay inabduct ng militar, nag-deliver po tayo ng privileged speech dito sa Kamara, pero yun, days later, pinakete sila ng NTF-ELCAC bilang mga rebel surrenderies. And this morning, Madam Speaker, in the same press conference held by the NTF-ELCAC, ang isa po doon sa dalawa ay nagsabi na hindi po sila voluntarily nag-surrender. Sila ay inabduct. Walang iba kundi ng militar. Now, Madam Speaker, I think this already tells a lot about this task force na dapat po ay timely na nabuwagin natin at wag na nating bigyan ng pondo. No, ako. So, Madam Speaker,
Sa pagtingin po ba ng DBCC natin ay efficient pa rin ba na binibigyan natin ng limpak-limpak na pondo ang NTF-ELCA kahit na nakikita na po ng publiko kung gaano po sila hindi factual at lantaran po nga nagsisinungaling, no, para sa kanilang mga kung ano man yung nais na gawin. So yan, hanggang dyan na lang siguro yung video mga kabanat na pinanood ko lang kasi yung anong sinasabi dito ni Raul. So yun, kanina in-upload ko rin to, same din ang sinasabi ni Castro, no? Same din sinasabi ni Brosas na patungkol doon sa dalawang nahuli ng mga sumuron din ang sinasabi doon ng mga karamihan natin pero parang dinideny, no? Parang alam natin itong mga grupo na ito ay mainit pagdating sa ating mga kasandaluhan. Kinokontra yan. Minsan yung mga Makabayan Black ay tumagal na lang yan sa posisyon nila pero wala pa akong nakitang ni minsan ay pinapurihan yung ating mga kasundaluhan. Wala pa akong nakita, kundi puro lait, no? Lahat na lang ng bagay, no? Nag-aabang lang kung kailan magkakamali itong ating mga kasundaluhan at babatikusin nila. So, kung yun ang dahilan, di ba may nakita ako, nagko-comment patungkol doon sa dalawang nahuli na yon na talagang confirm naman talaga yun na galing daw sa taas makakaliwang grupo talaga, confirm naman talaga yon. Pero hindi ko alam bakit laging pinagtanggol itong mga taong na ito. So yun ang malaking katanungan talaga. So yan lang muna mga kabanat, maiksing video lang. Hindi ko naman talaga panoorin ito dahil sayang ng isang oras. Dahil nga alam naman natin, paulit-ulit lang naman talaga yung mga sinasabi nitong si Raul. So yan, na natin ito.